Nag-deploy ang Department of Information and Communications Technology ng election watchdogs na magbabantay sa pagkalat ng mga maling impormasyon sa social media kaugnay ng darating na national at local elections. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Malaki ang magiging papel ng mga social media platform sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon ngayong paparating na ang eleksyon ayon sa government employee na si Nermar. Sa social media kasi mas mabilis yung pagpapakalat ng misinformation at pagpili ng boto kasi halos lahat ng mga Pilipino ay gumagamit ng social media at may internet. Ang ganitong senaryo ay inaasahan na raw ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Kaya naman nag-deploy na raw ang ahensya ng mga election watchdog para magbantay ng mga disinformation, misinformation, fake news at mga deep fake sa social media. Mga NGOs, mga volunteers that are willing to put in their resources, their time in order to be watchdogs to baga. Isa sa mga NGOs na lumapit sa DICT ay ang Scam Watch Pilipinas. Ayon sa co-founder nito na si Josel de Guzman, isa sa kanilang tinitingnan ngayon ang tinatawag nilang zombie account o ang mga social media account na nahack at mga troll account ng nakaraang eleksyon. Hindi lang daw kasi ito magagamit sa pagpapakalat ng disinformation, misinformation, fake news at mga deepfake. Magagamit din daw ito sa mga scam o pagbili ng boto. Pero baka gamitin yung kapangitan ng election practice na mga sa mga tao na kung gusto mo kumita ng 2,000, kailangan mo lang iboto yung kandidatong to, click mo yung link. Eh yun pala, wala namang kinalaman sa kandidatong yun para lang makuha yung account mo o mas-scam. Paliwanag naman ni DICT Secretary Uy, nakadepende pa rin ang kanilang mga hakbang sa COMELEC kung sakaling makakita sila ng social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon. Kami mga deputized kami, so we act in accordance to the directives of COMELEC during the election. Giit ni Uy, dati nang nakikipag-ugnayan ang DICT sa mga social media platform para ma-take down ang mga social media account na nagpapalaganap ng maling impormasyon. Very cooperative ng mga social media platforms, some of them. So they will say, we'll look into it. Minsan, nagreklamo kami, medyo mabagal kumilos. Instead of acting immediately, minsan 2 araw, 3 araw, 1 linggo, bago nila na-actionan yan. Ikinatuwa naman ni Nermar na proactive ang DICT sa mga election-related issue na may kaugnayan sa social media. Paalala pa ni Nermar, dapat maging responsable rin ang lahat ng mga Pilipino sa paggamit ng kani-kanilang mga social media account. Siguro do some research muna bago mag-decide and wag basta maniniwala sa mga napagbasa or nakikita nakapost sa social media. Babala naman ng DICT sa publiko, huwag basta-bastang maniwala sa mga ipinopost sa mga social media. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.